laban kay Risa Ontiveros sapagkat lumilinaw ngayon na grabe ang ginawa ng babaeng ito. Hindi ito makatarungan. This is unexpected of a decent lawmaker, especially in the upper chamber of Congress. Anong tawag nito? Dapat yan pagbayaran niya dahil hindi po ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasasangkot siya sa mga usapin na nagbabayad ng mga witness para lamang may maidiin, no? Nagsimula yan doon sa kaso ni Kian de los Reyes sa Caloocan na kinidnap pa nila yung mga minor de edad at yan ay isa sa mga kasong inaharap niya. Yung binayaran yung witness sa Parmali at ngayon ay itong lumalabas na naman na paghahayag ng isa o dalawang tao na nagsasabing sila ay binayaran na naman ni Risa Ontiveros para magsagawa ng pagbubunghalit ng mga katakot-takot na kasinungalingan para madiin ang mga tao. Yun lang ang isang dapat bantayan at kami nga nag-uusap dito ng mga kaibigan ko kung kinakailangan ng citizen complainant ay they are willing to sign as complainant dito sa Ethics Committee ng 20th Congress para matuldukan itong mga abusong ganito na ginagawa ng ilang mambabatas natin katulad ni Risa Ontiveros. Sir Jay, kumusta dyan sa Davao? Nagulat kami sa balitang ibinebenta, inabando na ba yung bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Gaano yung katotoo? Actually, nakita ko lang sa Facebook pero dahil isang subdivision naman kami nila Presidente, ngayon nang dumaan ako noon, wala na yung tarpaulin na nakalagay na for sale. So, baga, hindi pa tiyak, hindi pa kumpirmado kung inabandona na ba o talagang ibinebenta na ba yung bahay ng dating Pangulo dyan sa Davao City. Yun naman nasa pamilya yan, kanila yan. So, it's a private matter. So, we will leave it at that. Kung anong diskarte nila, gusto nilang iparenovate, gusto nilang ibenta. Kasi kailangan din nila ng pera para sa tustusan yung pagparito paroon sa dahag, no? Sa pagdalaw sa dating Pangulo. So, ako ayaw kong pakialaman yang pribadong diskarte yan, unless yung ating Kongreso will pass a law declaring that house as a national heritage at i-preserve yan ng gobyerno, no? Ang gobyerno ang bibili niyan para ma-preserve siya. Kung mayroon ng batas. At the moment, dahil nakasinid ang 19th Congress at hindi pa nagsisimula ang 20th Congress, so magandabay tayo kung ano ang kanilang, anong pangalan nito, binabalak gawin, no, kung meron man. Oo, nais nga nila ngayong simula na yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sir Jay, kung maalala mo, nakapaghain na ang Vice Presidente ng kanyang tugon doon nga sa kanilang hinihinging paliwanag tungkol nga dito sa kanyang confidential fund. Ano masasabi mo? Mabuti binanggit mo yan sapagkat sumagot na nga siya, no? Kasi hindi siya pwedeng hindi sumagot dahil merong sabina, no, na pinadala ang impeachment court, no? At malinaw naman doon sa sagot niya na unang-una hindi siya guilty, pangalawa nagpadala siya ng sagot na ad cautelam, ibig sabihin a response with caution. Nasa sa impeachment court ngayon kung papaano nila i-handle itong sagot na ito because number one, pag sinabi kasing you can proceed with caution, ibig sabihin kayo rin, pag nagkamali kayo rito, kayo ang wag nyo kami sisihin dahil ang depende kasi yan sa mga abogado kung ano ang kanilang strategy na gagamitin. Halimbawa, pag nakita nila na hindi makatwiran na magtuloy-tuloy ang pagdinig, magmo-motion yan to dismiss kasi for lack of jurisdiction o for violation of certain rules, no? Gaya ng pinag-uusapan kasi
kailangan malinaw sa ating mga kababayan bakit nagkakaroon ng ganitong usapin na posibleng ma-dismiss ito sa simula pa lamang. Kasi malinaw naman talaga yung paglabag eh. Kaya nga hindi nila masagot-sagot yung remand, no, yung pagbabalik at sabihin na ito ay kaisa-isa lamang na impeachment complaint na in-entertain ng House of Representatives ng 19th Congress. Kasi kung ating pong balik-tanawin kung ano ang nangyari dyan sa impeachment na yan, dahil batagal nang pinag-uusapin yung impeachment na yan, October pa lang or September pa lang ng 2024, pinag-uusapan na yan. Kaya nung December 2, kung inyong magugunita, Jed, no? May nag-file ng complaint ng impeachment at siya na in-endorse ni Akbayan Citizens Action Party, no? Yung Akbayan, no? At yan ay in-endorse ni Congressman Representative Percival Sendanya, no? Yun ang unang-una na impeachment. Pangalawa ay noong December 4, 2 days after, meron na naman nagsampa ng complaint. Kung inyong magugunita, ginamit pa yung opisina, yung conference room ng House of Representatives ng mga identified na front organization ng CPP-NPA na pinangungunahan ng Makabayan Bloc, no? At yan ay in-endorse officially nila Congressman o Congresswoman Franz Castro, si Arlene Brosas at saka si Raul, no? Manuel. Yun pangalawa. Tapos nagkaroon pa ng pangatlo, Admar, noong December 5, one day after. Imagine mo, sinunod-sunod dito eh. Puro identifiable sa pula, no? Sa kaliwa, no? Sa CPP-NP, mga kaibigan ni Joma Sison, nag-file na naman ng isang impeachment complaint na in-endorse ni Camarines Sur Representative, ano nga pangalan ng congressman na yun? Gabriel Bordado, no? Yung Ambis, OWA, no? Kasama si Leo o si Lex Collado. Yan ang tatlong nauna, no? Malinaw naman po sa mga batas at patakaran ng House na kailangan isa lang. Kaya nung itong pinag-uusapan kasing articles of impeachment na isinumite sa Senado ngayon, Pebrero na eh. Pebrero na ng 2025 na isinampa isinabmit ng umaga at inaprubahan ng bago mag-alas 5 ng hapon. So, pag tinignan mo talaga, walang hindi dumaan sa tamang proseso. Kung kaya, hindi naman tama si Senator Christopher Rugo nang siya ay mag-second demotion doon sa motion to dismiss ni Senator Bato, no? Senator Ronald De La Rosa, nung hindi pa binubuo yung impeachment court, no? Senado pa lang sila noon, meeting the last session. So yan ang istorya niyan at sabi ni Senator Go para siguro bukod sa bigyan natin ng tamang mukha at sila naman may respeto sa kanilang kapwa mambabatas to save face, no? Iniriman, binalik sa House para maiayos nila kasi kahiya-hiya namang lalabas nga kung sila mismo, sarili nila, tinatarantado nila. So sabi ni Senator Go, i-remand muna natin hanggang sa nagkaroon ng mahabang diskusyon. Finally, napahinuha ni former DFA Secretary, now Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Bato, nasusugan yung kanyang motion at ito na nga yung mga lumabas, remand articles of impeachment to the House of Representatives at alamin sa kanila kung dahil pagtapos na nga yung 19th Congress, kung itutuloy pa ba nila o interesado pa ba silang ituloy ito
sa pagsapit ng 20th Congress. Yan ang kasaysayan ng impeachment na yan na anong tawag nito, Jade? Yes, sir. Oo. At kung sakali man na ini-insist ng Kamara nga na dapat simulan na ngayon yung impeachment trial, hindi pa maaari dahil nga kailangan pa pumasok itong 20th Congress. So possible, Sir Jay, by 20th or by July, after ng SONA, kung gugustuhin, sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara. Actually nasimulan na yung proseso, Jade, no? Para malaman lang. Kasi nga, nagkaroon na ng pag-i-issue ng mga subpoena, anong tawag ito, sumagot na yung gustong ipa-impeach. So, ang trial, ang matutuloy ba o hindi? Kasi meron pang i-resolve na issue yan. Number one, kasi yung mga hinirang na mga prosecutors ng House, wala na yun eh. Hanggang ngayon na lang yun. Ano ba ngayon? 30 na ngayon, Unang diba? araw ngayon ng panunungkulang ng mga nagwagi po sa nagdaang midterm elections. Mamaya alas 12. So, practically, hanggang ngayon na lang mga ilang minuto na lang ang kanilang pananatili bilang anong tawag to, prosecutor. So, effectively, walang prosecute. Sino magpo-prosecute ng kaso kung walang prosecutors? Hindi naman sila pwedeng mag-extend gawa ng hindi pa sila o tapos na yung kanilang kapangyarihan at magnunumbra pa yung 20th Congress kung sakasakali sa pagpupulong nila sa July 28. Mapagkasiyahan nila na ituloy ang prosecution ng impeachment, ng articles of impeachment. Considering, Sir Jay, na mayroon na tayong bagong line-up nga ng mga senator at manunumpa bilang mga bagong senator judges, tama ba? Dahil siyempre, pagbubukas ng 20th Congress, may malaking possibility ba na itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay tuluyan ng mabasura? Sa totoo lang, from the very beginning, kung gagamitin natin yung mga salita ng abogado, ab initio, waste basket dapat napunta itong articles of impeachment na ito. Dahil una walang katuturan eh. From the very beginning. Kasi nga, sinabi ko na, December 2, meron ng article of impeachment. December 4, meron ng another article of impeachment. December 5, another article of impeachment. At ito pa, ang isa pang violation dyan, sila Franz Castro na nag-submit ng articles of impeachment, ng impeachment complaint noong December 4, also signed the impeachment of February 2025, which is in violation of the law. Hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng mag-certify bilang complainant kung ikaw ay dati ng complainant. Malinaw yun sa rules ng House, sa rules ng Senate, sa impeachment court. Kaya lahat ng malinaw nandito, kaya kung malinaw na walang kwenta, dapat tinapon na sa basurahan yan. Kung sakali, Sir Jay, na magbabago po ng leadership ang Senado, hindi na magiging Senate President si Chis Escudero at may bagong papalit, ano yung may pagbabago ba? Possible bang malaking pagbabago na itong impeachment trial ay talagang masisimulan? Ganito yan, Unang-una, kinakailangan nga masagot muna yung itinanong ng 19th Congress ng 19th ng impeachment court, no? Na interesado pa ba ang House? Dahil baka mamaya ang tugon ng House dahil nagpalit na ng liderato, hindi na si Martin Romualdez ang speaker at mukhang mayroong mga ganong kaganapan diyan sa batasan, ano pang didinggi ng Senado? Motu proprio, dismiss na yan. Di ba? Ngayon, ipagpalagay natin na napahinuhan ni Martin Romualdez yung lahat na nagtatampo dahil hindi naman talaga naibigay yung 150 million nila at naging OPM lang o promise me, nobody will prevent kasi they will meet first as a Senate, di ba? On July 28. Kung mayroong mag-motion doon sa Senado, motion to dismiss. Obligado ang Senado to act on the motion. Pag sinabi ang kailangan lang doon, 13. Pag sinabi ng 13, wala na impeachment na yan, basura na yan, wala na, tapos na. Okay, assuming na walang ganon. Pagdating na magpatawag ng trial, no?
assuming lang na nag-comply yung nag-kinchu yung House of Representatives, di ba? Yung nag-comply ka, di ba? Sa Naalala mo batas, yung yan? oo. Oo, sa batas. At hindi ka lumabas, no? Bawal lumabas. Matutuloy ang trial. Ngayon, sa unang araw ng trial, I am very, very sure that the defense lawyer, knowing them to be very good litigation lawyers, will move for the dismissal, will file a motion to dismiss for lack of jurisdiction. Kasi sabi nga di ba, sabi ni Senator Chis Escudero, abay maaari, walang bawal, pwedeng mag-motion ang Senator Judge kung nais niyang i-dismiss. Wag nilang pakialaman. Kasi yung sinasabi nila, hindi, pag nangyari yan, pupunta kami sa Supreme Court, pwede naman yun. Ang problema mo, pag dumating sa Supreme Court, pag inabot ng 3 taon bago ma-actionan ng Supreme Court yung petition nila, di tapos na rin. Ayan. Which is good, no? Kasi pwede lang gawin yun para yung ating mga Senado, yung ating Kongreso, ay makapagtrabaho bilang mambabatas muna. Kasi wala silang didinggin pending during the pendency of a possible petition before the Supreme Court, they will have to do their job as legislators. Pero bago ko lang ipasa partner Sir Jay, kay partner Admar, batay po sa inyong karanasan sa mga impeachment sa mga nakaraan, kung itong kasong ito ay may aabot doon sa Supreme Court, ay pwede ba na utusan ng Supreme Court ang Senado na simulan ang impeachment? Malinaw yan. Hindi sa pinangungunahan ko mga maestrado, pero malinaw naman ang batas Pagdating sa impeachment, wala at bukod tangi lamang ang Senado ang pwedeng duminig niyan. Hindi naman pwedeng baguhin yan hindi naman pwedeng baguhin yan ng Supreme Court So in all likelihood, they will just go into the process of accepting it, asking the parties to comment, and they will probably slip on it and do a exhaustive research, legal research or judicial research, which will take some time, no? Kung sakali man, and then the answer would always be, we remand this to the Senate because it is the proper venue, the proper avenue to discuss the merits and the merits of this case. Ganun lang yun. Opo. Manong Jay, mayong buntag si Admar po. Sir, mayroon po ba kayong inaasahan o ano po yung inaasahan ninyo sa susunod na SONA ni Marcos Jr.? I am sure nagpiprepare sila ng isang impresibong speech ng presidente, back up by several video clips, no? Ng kanyang mga photoshoots and video shoots na nakita natin over the last several weeks na ginagawa ng presidente. Opo, and sa nakalipas na mga SONA ng Pangulo, sa kanyang mga pangako, lahat po ba sa tingin ninyo, lalo na yung mga kanyang mga malalaking mga ipinangako, natupad ba? Or mayroon pang sisingilin? Baka madadagdagan na naman yung sisingilin ng taong bayan sa kanyang mga SONA. Mabuti binanggit mo yung sisingilin kasi usually ang SONA, yan ay pag-uulat sa bayan kung ano ang nagawa na ng ating gobyerno para sa ikauunlad at ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Kabilang dyan yung enumeration ng kanyang achievement vis-a-vis yung kanyang mga pinangako. Halimbawa, ang sinabi niya noon, nung huling SONA niya, 5,500 na ang flood control project na aming naipatayo at libo-libo pa ang kasalukuyang ginagawa. So, alamin natin, yung bang sinabi niyang libo-libo ay napatayo ba? No, yung mga ganon. Sabi niya, pagagandahin natin ang magiging aluan ng buhay ng tao. Alamin natin, nagmahal ba o na bumababa ang presyo ng pangunahing bilihin. So lahat ng yan, yung mga, kumbaga may mga sukatan. Ang tawag sa management yan ay key result area,
yung kung ano yung objective mo, ano yung nagawa mo. Ako, I am sure as a speechwriter, iiwasan nila yan. Iiwasan nila yan. Ang gagawin ng speechwriter dyan, puro pahapyaw na meron tayong mga ginagawa na yung sa train ng ganito, ganyan. Pero walang detalye na ibalalagay kasi masusukat yon, hahanapan yon. Parang yan, hindi po pwedeng alias Rene si Presidente Marcos na detalyado yung babanggitin niya ng mga events, no, or places or actions na anong tawag nito, katulad ng mga paghahayag na detalyado. Opo. Puro mga parang rhetorics. Ang ina-expect ko, to be honest, is the speech will be full of rhetorics at saka back up by several optics. Yung mga palamuti na mga video na napunta siya dito sa airport, nagpunta sa MRT, nagpunta sa kung ano man yun, sakan. Pero wala kang makikitang laman. Opo. Kasi kapareho ngayon, pwede bang sabihin ng presidente na sa panig ng mga magsasaka, sinisikap po natin na mapamura ang presyo ng bigas, maibalik sa 20. At habang ginagawa yan, ang bilihan muna ng NFA ng bigas ay 7 pesos per kilo. Baka magrevolusyon yung mga magsasaka pag ginawa niya yun. Which is actually what is happening, Admar, no? Ngayon, ito, may mga naunang nag-aani ngayon sa mga kapitbahay ko rito dahil alam mo naman na ako'y nasa pagsasaka. Ang presyohan ngayon nasa 7 to 9 pesos lang yung wet. Kaya talagang mapapamura ka. Opo. Manong Jay, ito pong sa communications natin, naging sapat ba para maipahayag ang lahat ng mga malalaking programa, kung meron man, ang Marcos Jr.? Kasi parang nagiging abala sila sa pagbanat dito sa pangalawang Pangulo. Minsan ang inamin ni Marcos Jr. na hindi daw nararamdaman ng taong bayan. Kaya nga siya talagang kahit yung mga maliliit na mga bagay na malapit sa bitukan ng taong bayan, yun yung kanyang mga tinututukan. O di kaya mahirap din sa communication kung wala naman talagang significant na mga proyekto na makakapag-uplift talaga ng pamumuhay ng mga tao at mga puro pangako lamang po, Manong Jay. Alam mo, nung ma-appoint itong mga bagong hirang, no, inirang niya ng mga mamumuno sa communications group ng gobyerno, napakalaki ng pag-asa ko kasi nga sila ay mga nagtrabaho sa Philippine media, no? Si Jay Ruiz, dating reporter, defense reporter ng ABS-CBN, si Claire Castro, naging co-anchor naman sa mga iba't ibang programa sa radyo. So expectedly, magiging mahusay sana ang communication ng pagpapadala ng mga impormasyon na kapaki-pakinabang. Unfortunately, ang nangyari nga, naging kampana sila sa sabungan, no? Itong mga hinirang na press secretary, press officer ng Malacanang, para silang doon sa mga hindi nakakaintindi, doon sa sinabi kong kampana na sabungan, magpunta ho kayo sa sabungan isang linggo. Pakinggan ninyo, tingnan nyo mga tao. Iba-iba ang sinasabi. May tumatawag ng 9, may logis, may 17, may doblado, may 16, yung mga ganun. In other words, ang daming salita, hindi hindi magkamayaw, no? Tapos magtataka ka, mayroon sinatawag na variable. Ibig sabihin, pag nahalata na mali yung tawag, babaliktad. So ganito ang nangyayari ngayon unfortunately, sa Marcos administration. You have Claire Castro who knows nothing, pagising niya sa umaga, lahat ng napanaginipan niyang bangungot laban sa Duterte, yun lang sinasabi niya. Wala siyang binabanggit kung anong ginagawa ni Marcos, kung anong ginagawa ng iba't ibang ahensya. Ang kanya lang, basta lang maupakan si Duterte.
whether it is the father, the son, or the daughter, no? Ganon din si Prinsesa Abante, no? At saka si Mang Tonyo Bugoy, no? Ano ba apelyido nun? Bukoy. So para silang mga kampana sa sabungan. No, there is no other way of describing the communications, the government communications. Kasi ang dami-dami, isipin mo ha, ang dami nilang facilities sa ADMAR. May PTB4, may PNA, may Bureau of Foreign and National Information, may Philippine Information Officer, may National Printing Office. Ang dami-dami. Pero meron pang Channel 13, meron pang Channel 9. Pero wala kang maririnig. Sa isang araw, subukan mo. Kung nasubukan nyo na. Sa isang araw o sa isang linggo, kung may narinig kang mga bago na sa tingin mo ay makakabuti o development communications ka na marinig. Wala. Kasi ang purpose nila ngayon na nakikita ko ay palaganapin ang tinatawag na sabong journalism, ADMAR. Yung bang wala silang gagawin kundi awayin si Inday or si Baste or si Duterte o PDP laban para nang sa ganun sila awayin din sila para hindi na pag-usapan yung lahat ng kamalian o kakulangan ng kasalukuyang administrasyon. Kaya yun tama yung salitang kulang-kulang, no? Kasi wala talaga, hindi lang kulang-kulang. As in lawa, wala, no? Kaya ang ginagawa, itong tatargetin si Inday, wala naman. Paano mo naman ba? Kaya tama si Inday, sabi niya, mas bobo ka pa kaysa sa amo mo eh. Yun ang, hindi man marapat, pero kinakailangan gawin yon para mahinto. No? Kasi imagine mo, abogado ka, tawagin kang bobo. Tapos yung amo mo, presidente, sasabihin, mana ka pa sa amo mo. O pareho ka sa amo mo. Kasi nga, they have to be stopped. Dahil tayong taxpayer nagbabayad sa kanila eh. Hindi tama yung araw-araw, wala kang marinig sa Malacanang, kundi puro upak sa Duterte. Samantalang, ang gustong malaman ng tao, kailan ba bababa ang presyo ng liempo, ng kasim? Ang presyo ng sibuyas. Kasi yun, ang tao yun na importante. Yung kakainin niya, yung malapit sa sikmura niya, ADMAR. Opo, no? Natanong din kasi ang nababanggit, di ba, nagsabi si VP Sara na ano lang yan, may kaugnayan sa 2028 presidential elections, no? Itong mga pag-atake na ginagawa nila. Kasi kung titingnan mo naman, ang pangalawang pangulo ay spare tire lamang, no? Pero itinanggi nila na hindi, walang kaugnayan ito, hindi ito politika. Merong tugon dito nung tinanong si VP Sara, nung tinanong na sinabi kasi ng na diversionary tactics lang yung sinasabi ni VP Sara na may kaugnayan sa presidential elections. Ito yung sagot ni VP Sara doon sa tugon nila na diversionary tactics lang. Sabi niya, no, of course not. Let's just say na diversionary tactic ko yung presidential elections, no? For the sake of discussion lang. Hypothetically, ganun yun. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan na ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at parang nagugulo ang mga tao. This is a classic political scapegoating. Sino kaya sa kanila ang nagkakaroon ng diversionary tactic? Ang gobyerno na pumupuna kay VP Sara o si VP Sara na kritiko ngayon ng administrasyon, Manong Jay? Number one, wala naman silang karapatan. Wala silang business criticizing the Vice President because the Vice President has nothing to do. She's a spare tire. Mag-aantay yan pagka
nasira ulo si Marcos, pwede siyang mag-take over. Kapag ka namatay si Marcos, siya ang magte-take over. Yun lang naman ang expected of her. Now, naiinggit ka dahil kahit inalisan mo ng budget yung Office of the Vice President, nakakapagserbisyo pa sila. Yun ang doon ka magtataka. Despite the fact na lahat na ng panggigipit ginawa na doon sa spare tire, nakakatugon pa rin siya sa expectation ng taong bayan. Diversionary tactic, ang guilty rito yung gobyerno, yung administrasyon. Kasi nga, wala siyang may report na achievement o performance, gagawa siya ng paraan para hindi makita ng taong bayan yun. Ang gagawin mo, manguupak ka ng manguupak para yung tao, alam mo naman ang, kasi naka-anchor yan, Admar, doon sa paniwala nila Claire Castro, nila Bukoy at saka nila Abante, na ang Pilipino likas na chismoso. Kaya yun ang sinasakyan nila, gawa sila ng chismis, gawa sila ng mga kung ano-anong kwento para ma-divert yung atensyon ng publiko. Unfortunately, it doesn't work. Ilang beses na, survey, studies, lahat. The Vice President remains to be the most popular, the most trusted government leader in the Philippines. Wala kang magagawa eh. Alam mo, kailangan noon pa nila binago ang strategy. It doesn't work. It didn't work 3 years ago, 2 years ago, 3 years ago. It's not working again today. Opo, and nakikita niyo po ba na kayang magtagal ito na halimbawa kung meron mang diversionary tactic itong ginagawa ng administrasyon, kaya pa ba nilang mailihis ito? O yung taong bayan talagang nakatutok at hindi na basta-basta na mailihis yung kanilang yung kanilang pagkadismaya, kasi 3 taon na, mag-4 na taon, papasok na tayo sa 4 na taon na termino ng kasalukuyang administrasyon, nagre-reflect din ito sa mga nakalipas na mga survey din niya. Ganito yun, if I will speak as a professional political scientist and economist, wala nang pag-asa. No? Yung kwentas klaras. Pero kung hopelessly romantic ka na Pilipino, hanggat may buhay, may pag-asa, di ba? Pero ang pag-asa niyan ay kung itong natitirang almost 3 years, no? Gumawa sila ng milagro from within. Ano yung milagro? Anong klaseng milagro? Kung unsolicited advice hihingin sa akin ni Mr. Marcos. Number 1, sasabihin, ang advice number 1 sa kanya, pauwiin mo sa Baguio, doon sa mountain province si Mrs. Araneta, o kaya pabayaan mo siyang makulong anywhere, no? Sa California ba o saan. Para hindi siya pwedeng makialam sa takbo ng gobyerno. Number 2, gawa ka ng paraan na matanggal sa House of Representatives yung pinsang buo mo. Kasi yan ang number 1 na panira sa iyo. Okay? Pangatlo, walang magnanakaw ni isang sentimo sa the next 3 years. At gawin nyo lahat yung proyekto na dapat na ginawa nyo at mga inipit nyo na hindi nyo binigyan ng budget. Katulad ng subway, yung train from Clark to Bicol. Yung mga ganon, yung train dito sa train system, railway system sa Mindanao. Gawin nyo lang yun. Yun lang. Tapos alisin mo talaga lahat. Lahat ng unqualified na nakapaligid sa iyo. Starting with your executive secretary. Yun ang honest to goodness na payo natin. Pero kaya ba niyang gawin yun? No? Hindi ba siya weakling? Hindi ba siya bangag? Dili ba siya mahuyang? No? Sa Bisaya pa. Nga pwede niya paglimbasugan o tindugon ang maong mga butang. Opo. Admar. Eto pa, Manong Jay. Di ba nakapagtala ng mababang grado si Marcos Jr.?
Tinanong siya dito, ang sabi niya, tingnan natin yung iba pang mga survey. Kumbaga parang hindi siya naniniwala dahil mataas naman dahil siguro niya, doon sa nakikita niya ibang survey, ang kanyang rating. Pero kapansin-pansin na nagbago yung kanyang approach ngayon. Mas nasa ground na raw siya ngayon. So, kung tingin niya, mataas pa rin yung grado niya, bakit may mga pagbabago tayong nakita na hindi natin nakita nito nakalipas na 3 taon, Manong Jay? Meron pa palang dapat siyang baguhin. Palitan niya lahat yung spin doctor niya. Because they're not working for his yung mga lahat ng mga PR niya puro mali-mali. Tapos ang isa pa na dapat niyang gawin, humiwalay siya diyan sa lahat ng mga dilaw at saka pulahan. Pagka nagawa niya yan, palagay ko may chance pa ang Pilipinas. Pero as it is, sabi ko nga, kung in all honesty, based on what is given now, parang baka bangutin ka sa panaginip sa mauwi sa alapaapang lahat ng iyong mga naisin, Admar. Siguro, bilang panghuli na lang mula sa akin na Manong Jay, ano ba ang dapat gawin ng taong bayan na hinggil dito? Kasi nga, merong mga nababanggit na mga diversionary tactics. Maraming mga issue ngayon na hanging din yung mga sagot nila, no? May mga binubuksan na naman sila na issue, marami na namang nagsisilitawan kahit na hindi pa natin na malinaw na nasagot yung mga naunang mga issue, mga mali-mali nila. Ano po dapat ang dapat pagtrato ng taong bayan ukol dito sa mga impormasyong kanila pong mga nasasagap, Manong Jay? Number one, dagdagan natin ng dasal, no? Na sana ay magkaroon ng milagro, no, na magkaroon ng mga pangyayari na makapagbabago sa takbo ng buhay ng Pilipino, no? Pangalawa, dapat talagang masampulan pagdating ng July 28 yung mga dapat na mabigyan ng sample. Number one, halimbawa, kinakailangan mahinto na itong mga walang katuturan na mga hearing investigation. Pagkatapos ay binabayaran lang pala yung mga saksi para nang sa ganun ay makapagpapugi o makapagpaganda. Tapos yung mga may kailangan ibalik na pera na ninakaw sa gobyerno, kailangan maibalik yun. Halimbawa, yung nawawalang pera ng PhilHealth, no? Kailangan maibalik yan. 10 billion yan para sa senior citizen dapat, no? Ang dami, no? Ang daming dapat i-account yung mga bagay, yung mga pondo na pinagkukuha nila na dapat ako sa higit sa lahat yung PhilHealth talagang ano ako diyan eh. Tapos pangalawa, siguro dapat manindigan ang gusto ang taong bayan. Kung kinakailangan ng sakripisyo, magsakripisyo. Halimbawa, somebody should now start preparing to file an ethics complaint sa Senado laban kay Risa Ontiveros sapagkat lumilinaw ngayon na grabe ang ginawa ng babaeng ito. Hindi ito makatarungan. This is unexpected of a decent lawmaker, especially in the upper chamber of Congress. Anong tawag nito? Dapat yan pagbayaran niya dahil hindi po ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasasangkot siya sa mga usapin na nagbabayad ng mga witness para lamang may maidiin, no? Nagsimula yan doon sa kaso ni Kian de los Reyes sa Caloocan na kinidnap pa nila yung mga minor de edad at yan ay isa sa mga kasong inaharap niya. Yung binayaran yung witness sa Parmali at ngayon ay itong lumalabas na naman na paghahayag ng isa o dalawang tao na nagsasabing sila ay binayaran na naman ni Risa Ontiveros para magsagawa ng pagbubunghalit ng mga katakot-takot na kasinungalingan para madiin ang mga tao. Yun ang isang dapat bantayan at kami nga nag-uusap dito ng mga kaibigan ko kung kinakailangan ng citizen complainant ay they are willing to sign as complainant dito sa Ethics Committee ng 20th Congress para
matuldukan itong mga abusong ganito na ginagawa ng ilang mambabatas natin katulad ni Risa Hontiveros.